Good morning! Good morning! Parang mahina palang pakikapitana. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa ating napakagaling na punong bayan. Si Mayor Vico, si Vice, yung ating mga konsehal ng bayan. Alam naman po natin na kakatapos lang nung ating contract signing. Makikita natin gaano ka-transparent ang City Hall. Mula bilyong piso hanggang sa sentimo na kalahad. Ganyan ang tunay na lingkod bayan. Diba? Hindi natin kinakailangan lagi dole out. Ang kinakailangan natin, yung vision. Mula ngayon hanggang 100 years. Ganon kagaling ang pananaw ng ating mga mayor at ng ating vice. Siyempre kasama si congressman. So, ito ay parti lang. Parti lang ng kapirasong budget ng City Hall. Pero nakita natin, ang ganda. Wala nang matitisod. Meron pa ba? Wala na, di ba? So, pasalamat tayo. Bigyan natin sila ng isang napakasarap na palakpak. Thank you, thank you guys. Alam naman namin hindi dito natatapos ang serbisyo natin. Hanggang nga dito tayo at hanggang sa susunod na mga panahon ay maganda pa rin. At lalong gaganda ang ating serbisyo publiko. Good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat, Kapitana. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang mensahe ng ating Vice Mayor, Bagot Jaworski. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, matigil muna yung ating Mayor Vico Sotto, sa ating mga konsehal na nandito, Councilor Eric Gonzalez, Councilor Vico Rusya. Siyempre, sa ating ina ng barangay, Kapitana Eya. Parating mo rin si Councilor Volta, sa Volta de los Santos. At siyempre, kay Brother. Lahat sa mga HOA presidents and officials, sa ating mga mamamayan ng Santo Tomas. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Napakaswerte naman namin na kasama namin kayo ngayong umaga. So, congratulations po dito sa ating road project, improvement po ng ating kalsada. Sabi nga ni Kapitana, kahit paano, daan po na improve po natin ang ating dito sa mga proyekto na katulad po. Ang aim naman po namin, ang gusto po natin mangyari, pag gusto po meron po, ay mapaganda natin ang ating lungsod. So dahan-dahan po, araw-araw, meron kami mga ganito. Hindi lang po dito sa Santo Tomas, pero sa lahat po ng mga barangay sa ating lungsod. Pero katulad po ng mga programang pagpapaganda, pagpapaayos ng ating mga komunidad, palagi ko pong kailangan ipaalala sa ating mamamayan. Nang pagpapaganda ng isang lugar ay pampabusog lamang sa mata. Pero mas higit pa yan, meron pa tayong mga responsibilidad bilang mga mamamayan na kailangan panatilihin natin maayos ang ating kapatiran. At palagi ko po rin binabanggit ang problemang malaki ng ating mga homeowners. Diba? Simple lang. Katulad po ng kuminaan ng kaso. Dahil isa sa mga araw-araw namin dito, pinag-dito, pagbaba po namin sa isang lugar, puro jackpot ang sahig. Pero totoo, isang complaint po yan talaga ng ating mga kapitbahay. No? Na napakaraming problema natin dyan sa tuwing ng aso at puso. Pero uulitin ko, sino na may-ari ng aso? Diba? Tayo rin. Kapitbahay din po natin. Bakit ko binabanggit po ito? Kasi dyan po nag-uumpisa. Kung tayo ay may malasakit sa kapwa natin, na yung sarili nating alaga, hindi natin alagahan, pero handa tayo na pauli sa ating kapitbahay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ang dumi ng alaga natin, ibig sabihin po lang, wala tayong pakialam sa ating kapitbahay. Kung wala tayong pagmamalasakit sa kapitbahay, paano nyo mamahalin ang inyong barangay? Paano nyo mamahalin ang inyong Pasig City, ang inyong lungsod? Paano nyo mamahalin ang inyong bayang Pilipinas? Diba, dami natin nakikita ang problema ngayon sa ating bansa. Pero kung tayo mismo, hindi tayo magmamahalan at magmamalasakitan, wala po tayong pupuntahan.
kahit anong ganda ng ating pagpapagawa ng kalsada, pagpapagawa ng mga pasilidad ng ating lungsod, kahit mga eskwelahan pa. Kung hindi tayo magmamahalan ng pre-respetuhan, wala po tayo pupuntahan bilang isang ito. So ngayon, itong simbolo lang po ito, yung pagpapaganda natin ng ating mga kalsada, simbolo po ito na sana damayan niyo po kami. Kahit anong pagbabago ang itulak namin sa loob ng City Hall, alisin namin yung korupsyon, alisin namin yung nakawan, kung ang taong bayan hindi pa rin magbabago. Hindi po kami magiging successful sa aming pangarap ng pagpapaganda ng ating lungsod. Dahil ang ganda ng lungsod, hindi po nakikita sa ganda ng kalsada. Nakikita ito sa ayos ng buhay ng kanyang magulang. No? So, yung pangarap po natin, na mapagandang yumaman ang lungsod natin. Nung naging mayor si Mayor Rico, ang inabutan yung budget nasa 10 billion. 2019 po yun. Ngayon, 2025. Nakumpisa pa lang, in 5 years time, isipin ko, mula 10 billion, magkano na budget ng Pasig Mayor? Alam niya? 22.4 billion. Higit doble ang inaman ng ating lungsod. So ngayon may pera na, pondo na bayan natin, ngayon naman, dinalagay po natin, invest natin sa tao. Paano? Hindi po naman sa pagbibigay ng ayuda. Bakit? Kasi po ang ayuda, simula noong paman, wala pong masama dyan. Pero ang ayuda, pag kinain mo ngayon, bukas wala. Tama ba? Ngayon, kung gusto natin, umasa sa ating pamahalaan. Ito na lang sasabihin ko nyo para malaman ninyo. Ilan ang mamamayan ng Pasig? Alam nyo? 1 milyon. Yung 22 billion, hati-hatiin natin. Sarado natin yung gobyerno. Hindi din lungsod. Para invest natin sa tao. Diyan po pumapasok ang edukasyon. Diyan po pumapasok yung pag-aaral ng inyong mga anak. Kaya yan ang priority. Diba? So kailangan po, sama-sama tayo, magmalasakitan tayo, magmahalan tayo, at mamili tayo ng mga liderato natin na hindi lamang iniisip yung paano maluklok sa pwesto. Tapos, yung paano magpapagawa ng mga programa, ng mga proyekto na mapapaganda at papaangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kabataan, lalo-lalo na yung susunod na henerasyon. So muli, congratulations po sa atin dito sa ating proyekto. Mabuhay po ang Barangay Santo Tomas. Salamat po. Maraming salamat po. Vice Mayor Dodong Jaworski. Ngayon po ay pakinggan na po natin ang mensahe ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Punong po tayo. Magandang umaga sa ating lahat. Napakainit naman ng tanggap nyo sa amin ni Vice Mayor at ng mga konsyan. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa oras ninyo ngayong umaga. Ito po ay isang magandang pagkakataon para magkita-kita tayo at magkakwentuhan kahit sa maiksing panahon lamang. Siyempre, gusto ko pong kunin din ang pagkakataon para pasalamatan ng ating masisipag na barangay officials. Sa panguna ni Kapitana Iya, maraming salamat po. Dapat pag-iikap ila yung pinakamalakas na palakpakan. Ulitin ko po, dapat yung pinakamalakas pag-iikap ila. Kasi totoo naman, masipag po yung mga barangay official. Siyempre si Kapitana, nagagawa niya ang trabaho niya sa tulong din ng mga kagawad po natin. Kagawad natin, mga staff ng barangay. At siguro, hindi naman masamang sabihin dahil totoo naman po sa lahat ng barangay. Diba taon-taon gumagawa ng budget ng mga barangay. Dahil ng city, gumagawa rin ng budget. Mas mabilis na papasayo, mas maaga na papasayo yung budget, mas maganda ang takbo ng barangay. Sa totoo lang po. Hindi naman siguro, okay lang naman po siguro sabihin ko. Kasi totoo naman po, sa 30 barangays ng lungsod ng Pasig, ang unang nakapag-submit ng 2025 budget sa City Council natin for approval, Barangay Santo Tomas. Kaya patunay po yan na ang inyong barangay sa pamumuno ni Kapitana Iya ay nagtatrabaho
At yung pagtatrabaho nila, hindi lang po basta pagtatrabaho, kundi pagtatrabaho ng tapat at mahusay. Congratulations, Kapuya. At ngayon naman po, sa ating sa city level naman po, kung mapapansin po ninyo, hindi ko alam kung nakikita niyo po sa baka sa Facebook, kung nababalitaan sa mga kapwa natin Pasigueño, pati sa ibang mga barangay, halos di naman araw-araw, pero siguro walang lalagpas na isang linggo na wala po kaming ginagawang inauguration o pagpapasinaya ng mga proyekto ng City Hall. Minsan may mga proyekto din galing sa budget ng nasyonal, si Congressman, tinutulungan po tayo. Yung mga hindi nakabudget sa city, minsan DPWH po yung nagpapagawa. Pero sa LGU, sa atin, sa city government po natin, mapapansin po ninyo, talagang tuloy-tuloy, Enero pa lang. Kung tutusin, dapat pag Enero, kunti pa lang yung inauguration ko rin, nagsisimula pa lang ang taon. Pero kung mapapansin po ninyo, talagang ang dami po mga project ng ating city government ngayon. Yung iba, mas malaki ng konti. Yung iba, hindi naman kalakihan. Kaya po ng project na ito, kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 2.6, 2.7 million pesos po ito. So, para sa city, hindi po siya ganun kalaki naman na project. So, may project na 10 million, 100 million. So, ito. Pero, ang punto ko lang po ay nandito na po. Ito na po yung mga bunga ng mga pagpaplano natin, ng pagsisikap natin, yung pagbabudget natin, hanggang sa mga pagbabago, reforma na pinakilala natin. Hindi lang doon sa procurement o hindi lang doon sa paglilinis ng korupsyon na madalas po natin mapag-usapan, kundi pati doon sa planning process natin. Kung paano nagtatrabaho yung engineering, na pinukonsulta muna yung mga end user, yung mga gagamit, yung mga opisina, kahit mga health center, hindi yung mapatayo lang bigla, kundi aayusin yung proseso para yung dulong produkto ay maganda. Sa totoo, yan po ang sakit ng gobyerno eh. Hindi lang naman sa Pasig, hindi na lang sa Pilipinas. Pero ang sakit ng gobyerno ay paggawa ng paggawa, pero hindi na pag-iisipan ng maigi. Ang nangyayari, yung resulta o yung produkto, minsan substandard. Minsan, hindi pala yun yung pangangailangan ng lugar. Minsan, hindi pala yun yung pangangailangan ng opisina. Kaya yung pinasabi po nating pagbabago na pinangako natin noong 2019, talagang po yan, malalim, makabuluhan at makatotohanan at pangmatagalan na pagbabago. Na hindi ko po nagawa yan kung hindi po sa tulong at suporta ninyo. Lahat po ng nagagawa ko ngayon ay produkto po. At nagawa ko po yan dahil sa inyo. Kaya maraming salamat. Kailangan lang natin mag-ingat na po. Alam nyo, maganda naman po yung kahit saan po kayo, kahit naman po natin ng katotohanan, sa magandang posisyon po ang Pasig ngayon. Yung nakwento po ni Vice Mayor kanina, mula sa budget natin, muli po, ganda sa ibang pagbabagong pinakilala natin, nasa magandang posisyon po tayo eh. Nasa posisyon tayo ngayon na yung mga serbisyo ng pamahalaan, pa-expand tayo ng pa-expand. Hindi lang sa mga infrastructure project na nakikita natin ngayon, kundi pati sa mga bagay katulad ng social services. Totoo yung sinasabi ni Vice Mayor kanina, yung ayuda, ginagawa din po natin yan. Diba? Lagi naman po tayong may ayuda. Katunayan, nung pandemya, sa buong Pilipinas, ang makita ng pinakamalaking ayuda ng panahon na kailangan ng tao. Diba? Alam naman po natin yan, hindi na natin kailangan ulit-ulitin sabihin yan. Pero, hindi panghabang buhay ang ayuda. Kailangan mga programa natin, pangmatagalan. Kailangan yung programa natin, yung programa kung saan magbabago ang buhay ng tao. At isa na po sa programa na yan, ay yung programa sa larangan ng edukasyon. Proud po tayo dahil ang scholarship program natin sa lungsod ng Pasig, siguro masasabi natin, kung hindi pinakamalaki, isa sa pinakamalaking scholarship program sa buong bansa. Yung scholarship program natin, nagsimula tayo mga 11, 12,000 sa tulong ng mga konsyal po natin. Taon-taon na i-increase po natin siya. Kung 11, 12,000 ang scholars natin noong 2019, ngayon po, pumapalo na po ng 25,000 ang bilang ng scholarship natin. Tapos, bukod pa dun sa mga pagbabagong ginawa sa scholarship para mapaganda, mapaayos, maging mas patas po siya. Sa tulong ni Vice Mayor Dodot, yung ideya niya po na
makapag-aral ng kolehiyo, ang lahat ng gusto makapag-aral ng kolehiyo, tulungan ng lokal na pamahalaan kung nangailangan ng tulong. Naisip po ni Vice Mayor Dodot, itap natin yung mga private, tertiary institution o private colleges sa lungsod ng Pasig. Kasi meron po tayong pamantasan. Meron kayong kamag-anak na sa pamantasan. Sa PLP, nag-aaral? Ayun, Graduate na po. Marami. Yung iba, nag-graduate na po. Diba sa PLP, maganda po ang PLP ngayon. Tingnan niyo po, halimbawa, yung nursing natin, nakailang taon straight na, 100% ang passing rate natin sa PLP. Yung mga iba po, pataas din ang trend natin. Sa PLP, di ba, may Unifast Law, yun yung batas ni Congressman ng huling termino niya. Sa Unifast Law, basta pasok sa mga requirement yung school na ginawa din natin yan noong 2019, libre yung tuition fee. Kaso alam naman po natin na ang tuition, opo, maganda kung libre, pero hindi lang naman tuition ang pinoproblema natin. Kung hindi bilang mga magulang, mga mag-aaral natin, talagang mga bibilihin pa, may sa nursing, pamit ko na lang din yung nursing, may RLE, na kasi mahal yun ang tuition, yung parang on-the-job training yun, yung related learning experience. Talagang ang hirap. Minsan, libre nga yung tuition, pero nagka-drop out pa rin yung mga mag-aaral. Dahil, daming ibang gastos yun eh. Talagang, iba, kailangan magtrabaho, magka-drop out na. Ang ginawa po natin sa PLP, hindi na basta libre tuition, may konting allowance pa ang mga mag-aaral natin. Yung RLE ng nursing, nilibre din natin. Sa itong school year na ito, pati yung mga ibang fees, yung mga ibang babayaran, kaya sa sinasagot na po ng lokal na pamahalaan. Ang problema lang po, hindi naman po lahat, kahit mga kwalipikado, hindi naman po lahat ay makakapag-enroll sa PLP. Kasi nakita nyo naman po yung campus ng PLP, hindi naman po siya kalakihan. So nag-isip po kami, noong 2022, pasok ni Vice Mayor Dodot, nag-isip kami, ano ba yung pwede nating gawin? Pwede tayo magpatayo ng bagong building ng PLP, maghanap tayo ng lupa, maghanap tayo ng ano gagawin natin. Pwede naman yun. Pero gagastos ng malaki ang city government. Okay lang naman, gumastos ang city government para rito. Pero mahabang proseso pa po yan. Bakit po natin Wala. May natisod sa... Ayun, testing. Okay. Baka... Sino ba nang ano? Baka yung KPM ko, nakaharang daw kaya sa daanan. Bilisan ko na daw po yung ano. Bilisan ko na daw po yung mensahe ko. Yung mensahe ko, PLP. So, pwede tayo magpatayo ng bagong building o bagong campus. Pero nung nag-usap kami ni Vice, nung pinag-aaralan na talaga namin, sabi ni Vice, bakit tayo magpapatayo ng bagong campus? Samantalang may mga private colleges tayo na hindi pa puno, na maganda rin naman yung kalidad ng edukasyon. Kung bayaran natin yung tuition ng mga mag-aaral doon, mga qualified na kailangan, kwalipikado, at presidente ng Pasig, ganun din yung level o antas ng edukasyon, may kalidad na edukasyon sa Pasig Catholic College, Arellano Pasig, pero mas makatipid pa yung pamahalaan kasi hindi na magpapagawa ng building, yung tuition na lang yung sasagutin. Yan po ang ginawa natin. Ngayon po, sa Pag-asa Scholarship Program natin, partnership with PCC, Arellano Pasig, at malapit na rin po siguro sa NU Pasig, ay more than 1,000 na po ang scholarship natin sa ilalim na Arellano at ng Pag-asa Scholarship sa Arellano at PCC, more than 1,000 scholars tayo. Sagot natin yung buong tuition ng mga mag-aaral ko. Hanggang mag-graduate sila. Basta wala silang baksak, basta pumapasok sila, walang grade requirement po yan. Basta nag-aaral sila ng maayos, basta pumapasok sila at pumapasa, yan lang po ang requirement natin. Walang grade requirement yan kasi alam natin, talagang minsan, kailangan mag-part-time na trabaho, talagang importante makapagtapos. At ang commitment ng LGU sa ilalim ng Pag-asa Scholarship, hindi lang basta konting tulong, kundi buong tuition, may konting dagdag pa yan, hanggang mag-graduate po sila. Yan po ang yan po yung isang halimbawa na sinasabi natin na gusto natin yung tulong ng pamahalaan
yung serbisyo ng pamahalaan ay yung pangmatagalan. Alam naman po natin, pag nakapagtapos ang isang bata, magbabago ang buhay niya, magbabago ang buhay ng pamilya niya. Mas malaki, kaysa magbigay tayo ng kahit 1 milyong piso pa, mauubos po yun. Pero yung edukasyon, dala-dala yun ng bata habang buhay. Ayan ang tulong na pangmatagalan. Yan po isang halimbawa na nais po natin, pangmatagalan na tulong. Ngayon, na lumalaki ang budget ng Pasig, hindi lang sa papel lumalaki ang budget ng Pasig, kundi nakikita natin yung mga programa natin, pinalalawak po natin. Expand tayo ng expand ng mga programa natin. Kung dati 11,000 scholar, ngayon, dinoble yung bilang ng scholar hanggang Pag-asa Scholarship, PLP, gumaganda rin. Maraming bagong mga tulong din sa mga estudyante sa PLP. Yan po isang halimbawa. May isa pa po, dahil napansin ko po, may ilang senior citizen po dito. Meron po ba? Marami. Hindi pa pala kayo senior citizen. Meron po senior citizen dito na wala siguro kasi parang mga early 60s pa lang kayo. 65 pataas po dito. Halos lahat din 65 pataas. 27 na po ba kayo? 69. Parang 75 lang po ha. Ang mga 65 and above na pala. Magandang balita po. Dahil alam ko yung iba sa inyo kasama na rin po sa programa natin. Di ba dati may DSWD, hanggang ngayon naman may DSWD pension mula sa national. So ilan lang naman po talaga yung kabilang po doon. Mga pag nag-i-inspection nun dati, gawa sa bato yung bahay mo, hindi ka na matatanggalin ka na sa... Kaya po natin nabuo yung local senior pension. City government natin nagbuo ng sariling programa, local senior pension o LSP po natin. Siyempre, pag may bagong programa, unahin po talaga natin yung mga mas nangailangan, yung walang-wala po talaga. Alam ko marami po nangailangan, pero unahin natin yung mga zero po talaga. Yung mga walang SS, walang GSIS, walang pension na kahit ano, yun po yung inuna natin simula noong 2022. Katunayan, nung first day po ng term namin, ng 2022, yan po kaagad yung ginawa namin. Sinimulan yung local senior pension. So ngayon nga po, sabi, habang lumalaki yung budget natin, hindi lang sa papel, lumalaki yung budget natin, kundi dapat maramdaman ng tao. Ito pong local senior pension natin, nakasalang na po. Ayan, sina Consi Volta, Consi Eric, si Councilor Kiko, actually si Councilor Pao ang madalas kong kausap ko dito kasi siya may hawak ng Committee on Senior Citizen. Ngayon po, nakasalang na sa City Council natin yung expansion ng local senior pension. Pati yung may mga maliliit na SS, isasama na po natin. Meron po ba dito hanggang 4,000? 4,000 pa ba na SS meron po kayo? Diba hindi pa kayo kasama ngayon sa local senior pension natin? Sa darating na ito, hindi ko lang alam kung paano yung sa election band, kausapin ko lang po yung mga abogado natin. Pero may ordinansa na po tayo, may budget na rin pong nakalaan para rin. Expansion mode na po tayo ng mga programa ng lokal na pamahalaan. Marami pa po akong halimbawa, nabanggit ko lang yung sa scholarship, yung sa local senior pension. Sa totoo, ang dami ko pong gustong ikwento sa inyo. Meron tayong magiging bagong programa para sa mga bedridden po. Hindi man bagong programa, pero may expansion din tayo sa benepisyo ng mga bedridden. Marami tayong mga bago pati sa mga health center natin. Isa po, pero kung ikwento ko po kasi lahat ngayon, baka magreklamo yung mga hindi makadaan. Kaya iiksian ko na lang po ang aking mensahe. Muli po, nasa magandang posisyon po ang ating lungsod ngayon. Pa-expand na po tayo ng pa-expand ng mga programa. May isang pakiusap lang po ako sa inyo. Dahil alam naman po natin, nung siguro mga 2 weeks ago, may nag-text po sa akin. Sabi, Mayor, get well soon. Sabi gano'n. May ubo talaga ako noon. Sabi ko, salamat. Parang nabalitaan, sabi ko. Hindi man kami nakikita nung nag-text. Kaya nakita ko sa Facebook, bagong opera yung tuhod mo, sabi sa akin. May ubo lang ako, hindi naman inoperahan yung tuhod ko. Sabi ko, nakita niya daw sa Facebook na bagong opera yung tuhod ko.
Maya-maya, naglalakad ako sa Oakland Kaayusan, may dalawang nanay sumalubong sa akin. Oh, Mayor, ba't ang bilis mo na maglakad? Di ba bagong opera yung tuhod mo? Sabi sa akin. Ba't ang daming, tapos sunod-sunod yun, buong araw, hanggang ilang araw. Puro get well soon, puro, magaling ka na, Mayor. Ay, hindi naman. So, ini-research ko kung bakit, inalam ko kung bakit ang daming nag-get well. Yun pala, merong post mula 2017, nung totoong inoperahan yung dalawang tuhod ko. Umulit lang yung post, may nag-repost lang, akala ng mga tao, yan po, isang halimbawa na kaya mag-ingat tayo pagdating sa social media. Yung isang beses naman, hindi lang isang beses, ito madalas po nangyari. May nagtatanong po sa akin, natanong ko, Bigo, madalas sa mga nanay, lola po natin, Bigo, totoo ba na girlfriend mo si... Kung tinatanong nila sa akin, hindi ko pa nakilala sa totoong buhay. Ito na, isa na naman nakuha yung ganyang balita. Facebook na naman, ang suspect natin. Yan talaga ang problema sa mundo ngayon. Okay, ako yung nasa ito naniniwala. Ang problema sa mundo ngayon. Pero, Kuya Giro po, yung dalawang nabanggit ko na yan, okay lang po. Madali naman kung ano yun, di ba? 27, hindi pa ako inoperahan. Yung sinasabing, gusto naman nakilala sa totoong buhay, pero may ganyang mga... Dahil sa totoo po, sa Facebook, sa social media, ang daling gumawa ng kwento, ang daling mag-post ng luma, ang daling mag-post ng hindi totoo, ang daling mag-post ng fake news, ng disinformation. Sa halimbawa na dalawa na binanggit ko, okay lang, tatawanan lang po natin yun. Pero minsan, may mga hindi na ganun kaganda. Alam niyo na po kung ano yung tinutukoy ko. Yung mga ibang page ng ating... Kahapon lang, ito, fresh na fresh, kahapon lang. Yung God Office natin, tinarget, gumawa ng bago. Alam mo, hindi nagkataon lang kasi may Vietnamese page. Page na Vietnamese yung laman. Nagpalit yung pangalan. Nagdinaya yung isang opisina ng City Hall. Tapos nire-report yung totoong page. Nanggugulo, ibig sabihin. Kaya sa panahon ngayon, sa panahon ng social media na halos lahat tayo ay may Facebook, kailangan maging maingat, kailangan maging mapanuri tayo. Lalo na sa panahon ng, sad to say, sa panahon ng politika, may mga iba talaga na masyadong konsensya siguro, kayang gumawa ng kwento, kayang magsinungaling. Tayo naman po mga Pasilyenyo, sa experience ko sa Pasilyenyo, 10 taon na po ako na halos araw-araw nag-iikot sa lungsod natin. Ang Pasilyenyo matatalino po kasi. Matatalino ang Pasilyenyo po yan. Pero maging maingat lang tayo kasi minsan, di ba? Patulog na tayo, nakahiga na tayo sa kama, nag-scroll lang tayo sa Facebook, o nanonood ng YouTube. Minsan, pag masyado na tayo, hindi na natin naiisip, hindi na tayo ganun hindi na natin sinusuri ng maigi yung tinitingnan natin. Kaya, yun lang naman po ang pakiusap. Pakiusap ko po sa inyo. Dahil para magandang takbo ng ating pamahalaan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating trabaho, kailangan natin maingat at mapanuri sa mga nakikita natin, sa mga troll. At alam niyo na po yan, konting paalala lang po sa ating lahat. Napasarap na po ang kwento ko sa inyo. Sa susunod naman po ulit, pag nagkita-kita po tayo, yun naman po yung mga ibang babalita ko sa inyo. Muli po, maraming salamat sa Barangay Santo Tomas, sa ating Engineering Department, sa Kato, sa City Bank po natin, sa lahat ng mga kasama natin ngayong umaga, lalo na po sa mga residente ng Barangay Santo Tomas. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat, Mayor Vico Soto. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating ribbon cutting ceremony at blessing sa pangunguna po ni Brother Kenneth Tayo mula sa San Sebastian Paris. Inaanihan po natin ating mga officials. Of course, si Kapitana. Okay. Kagawad, doon ka po sa likod ng flower. Eh, hindi pa nakita, ba't gano'n? Mas matangkal pa ang kagawad.
One, two, three. Congratulations, Barangay Santo Tomas. Ngayon naman po ay tatawagin po natin si Brother Kenneth para po sa ating blessing. Akala ko nga po Mayor Binyag. Sige, go. Alright. Ito na po si Brother Kenneth tayo mula sa San Sebastian Parish. Sa diwa po ng magpasalamat sa Diyos, at po ngayon po sinayaan ang daan na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Si Kristo na anak ng Diyos ay dumating sa daigdig upang kanyang tipunin ang mga nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Anumang daan at sasakyang naghahatid sa mga tao, para magkatipon-tipon ay pawang naayon sa layunin ng Diyos na naghahangad pag-isahin ang mga pinagalayo ng mga bundok, ilog at magkakahiwalay na pook. Halinang manalangin sa Panginoon upang kanyang basbasan ang daan na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na ng Panginoon sa Kristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay kapiling naming lahat upang itaguyod ang nagtitiwala sa iyong piling. Sa iyong pagpapala, pangunahan mo ang mga daraan dito at samahan mo sa paglalakbay upang sa iyong tulong makamtan nila ang tanang inaasam at maluwalhating makarating sa paroroonan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay nabisikin natin ng banal na tubig ang daan na ito. Ama namin, sumasalangit ka, sumbahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala para lang kapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami tulog sa tukso at iagyan kami sila ang masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumita sa iyo. Bukod ka Ikaw pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak ni Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasayangan, mayalikot kami ng mga tawag namin. Wala. Sumbahin ang mga tulong papaaral at Patnubayan nawa tayo ng paumay kapal sa ating paglalakbay upang sumati ng kapayapaan at maluwalhating pagdating sa buhay na walang hanggan.
Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, brother. Brother, thank you po. Salamat po. Salamat po. Sige ba? Salamat po. Salamat po.